So ayan po mga kabayan, merong dumating na pamangkin po ni Tatay Romy. Galing sa sagingan niya, bote na napadaan dito at nagsabi na si Tatay Romy daw po mga kabayan ay nandoon daw po sa ibaba dahil meron daw pong ginagawa. No, may mga kasama daw si Tatay Romy mga kabayan. Nagdadamo daw ito mga kabayan. Malayo na siya dito sa kanyang sa kanyang bahay kubo. So ibig sabihin ay inupa ngayon si Tatay Romy para magdamo, pero ganito naman ang sistema mga kabayan. Ang lakas ng ulan, kaya hindi natin puntahan. Kailangan puntahan natin si Tatay Romy po mga kabayan para makita natin. At hindi na rin ako nag-utos dahil puntahan na lang namin mga kabayan. Total napuntahan ko naman na bandaryaan, no, kabisado ko na dyan mga kabayan. Ito, kumuha naman ako ng saklolo para kahit pa paano ay hindi tayo madulas. Dahil super dulas mga kabayan. Kahit makapit na tong gamit kong Crocs, pero madulas pa din dahil lumot. Nilulumot yung medyo may bato-bato ng konti, yung adobe. Madulas siya. Then may lumot. Masilip din natin dito yung tubig ni Tatay Romy. Ay, masisilip din natin dito. Aba, grabe yung tubig mga kabayan, bonggacious. Oh. Walang ka hirap-hirap ngayon sa tubig na si Tatay Romy. Yun nga lang, medyo siya. Dahil siyempre umuulan, pero at least marami pa din. O ayan o. O ayan yung tubig. Lumakas ang agos ng tubig. So dito ang daan mga kabayan. Masukal pa din siyempre dahil tag-ulan nga po. At madalang lang ang nagagawin dito. So kailangan kumputa si Tatay Romy, no, dahil siyempre minsan lang tayo dito at kailangan ko talaga makausap at meron kaming gagawin ni Tatay Romy para hindi na hanapin sa atin ang sponsor. Kaya ako na lang talaga ang pupunta dito. Baka mamaya mag-utos tayo ng tao, yung pamangkin niya hindi rin sasama si Tatay Romy. So ako na lang para wala na siyang maraming reklamo. Kasi ganon si Tatay Romy. Pag ibang tao mga kabayan ang mag-ano sa kanya, no, ayaw. Maraming yun. Hindi basta-basta mapasunod yun. Sa ibang tao, hindi basta-basta mapasunod yung mga kabayan. Sa akin, anuhin ko lang yun. Mata lang ang pakilusin ko. Nandyan kaagad. Ay, nakapitan ako ng dahon na kumakapit sa damit. Medyo malayo-layo to. Siguro papunta doon mga 10 minutes. Hay! Grabe ang ang dulas. Tapos, pag naano ka dito, ang bagsak mo doon sa bangin. Ayun kasi malalim. Pero siyempre, makakapit ka naman dyan. Ay, kabayo ka. Ba yan? Ang ulan mga kabayan, nakailang beses ngayon. No? Nakailang beses ulan. Pabusod-bugso yung ulang mga kabayan. Hinto, ulan. Dahil sa hangin din. Medyo malayo pa to. So nagtrabaho pala si Tatay Romy, nag-sideline pala. Aba, very good si Tatay Romy kahit maraming grocery na kahit pang isang taon na grocery niya mga kabayan. Pero nagtrabaho pa rin, nag-sideline pa rin. Siyempre, hindi ko na binibigyan ng malaking pera kasi ang tatay nila
marunong magtabi ng pera, magaling mag-ipit ng pera. Dati, na wala pang mga anak pupunta mga kabayan, lahat ng libo-libo, 500, binibigay ko sa kanya. Naiipon niya. Minsan pag tinitinan ko, meron siyang 4,000, 5,000, 3,000, 2,000. Ngayon, barya na lang. Diyos ko, Apo, simot. Kaya, ngayon, priority ko na lang pagkain. Kung bigyan ko man ng pera, mga kabayan, pa isa-isang daan na lang. Halimbawa, 500, puro tagi isang daan. Malaki na yon. Hindi na ako magbigay ng libo-libo. Ayaw ko na magbigay. Kasi gano'n naman din, hindi naman din niya maipon. Ang purpose ko sana, binibigyan ko ng cash bukod doon sa grocery. Kasi nga, sabi ko, marunong mag-ipon. Para pagdating ng panahon, may ipon sana, katulad ni Mami D. Pero, wale. Aray ko. Ang hirap. Para walang tawag nito, walang hawak na malaking pera. Ito ba yun? O doon? Dito ata. Ito. Malayo na to mga kabayan. Oh. Ay, salamat. Malapit-lapit na tayo. O diba? Basta ganito lang mga kabayan, hindi tayo makaramdam ng hingal ng bongga, pati pawis, no, init lahat. Medyo chill lang. Hindi katulad kapag sobrang init mga kabayan. Nakita ko na bayan ni Kuya Michael, no, and Ate Katrina. So, sabi ng kapatid ni Ate Katrina, nandiyan daw si Tatay Romy, o may tao nga. No, may tao nga po mga kabayan. Ayun, may umuusok. Ang tanong, kung nandiyan si Tatay Romy, na kailangan natin si Tatay Romy. Apong Romy. Si Katrina. Si Tate Romy. Saan? Nandyan? Ay, Diyos ko, akala ko naman kung saan na naman napadpad si Tatay Romy. Dahil nung karaan, maghapon akong wala siya. Nandito siya sa'yo? Ah, okay. So, nandito pala. At least nabawasan na yung isip ko kung nasaan napadpad. Anong oras pumunta dito? Nung galing kami po doon, nauna po kami dito. Tapos, sumunod siya. Ah, okay. Saan banda si tatay? sa baba, Nasa baba? nagdamo. Nagdamo. Sino kasama niya? Sawa po. Saan banda? Malayo? Diyan po sa baba. Ah, sige. Puntahan ko. So, ayan po mga kabayan, tamang-tama, nandito. Ay, sus ko, hindi na ako mag-iisip. Ang dami kong inisip, nandoon sa... Ngayon, hindi na ako nag-iisip, baka nandoon, nanguha ng isda, baka nanghuli ng ibon, nanghuli ng kung ano-ano. Ay, sus ko, may mga ano doon, Ate Katrina, papaya sa itaas. Pag may hinog doon, kukunin ko, ha? Hindi, dito ata. Yung mayroon ata dito, eh. Pag maanuhan ko, ha, saan ako dadaan, Ate Katrina? Dito? Samahan mo ako, be. Samahan mo ako, nak. Sunduin ko muna kasi may gagawin kami. Halika, nak. Hingiin ko yung papaya pag may hinog doon, ha.
So buti na lang mga kabay, nandito pala kay Ate Katrina. Ay, buti na lang sumipot si Kuya Dosi. At sinabi sa atin, huwag mo kong iwanan, nak. Aray ko. Sus, nandito pala, nag-sideline pala si Tatay Romy. Malayo nga. Malayo nga po mga kabayan. Diyos ko, marami palang makahiya. Aray. Oh Diyos ko, ibabang ibaba na pala ito mga kabayan. Aray, agay. Aray. Ay, ang sakit. Umano sa ano ko. Sira na nga itong kuko sa kamay ko. Dagdagan mo pa. Aray ko. Kumapit. Diyos ko, parang karayong mga kabayan. Dito pala banda. Dito rin banda sa dating pinag-ulingan ni Kuya Bentot mga kabayan. Nasaan kaya si ano, no? Sana nandito si Bentot. Ay! Ko. Ano ba yan? Pwisit. Ay, ayun si ano. Si Tatay Romy. Doon, ayun, naglilinis pala. Sa luyahan pala ito mga kabayan. No, nandito pala si Tatay Romy. Ay, malayo-layo nga, no? Kung wala nagsabi sa atin na pamangkin niya, kung hindi lumitaw, no, ay hindi natin malalaman kasi tahimik. Nandito pala, tahimik. Ayun pala si Tatay Romy, oh. Oh, naglinis. No, naglinis si Tatay Romy. Oh. Kuya Michael. Hay, buti na lang pumunta ay dumaan si Kuya Dosi doon sa ano, nandito lang pala si Tatay Romy. Aray ko. Aray. So ayan po mga kabayan, nandoon si Tatay Romy. Wow. Ganyan si Tatay Romy po mga kabayan, kasipag. Laya ba ang tanim dito, Kuya? Wala nang iba? Luya lang? Baka kasi may maapakan ako, baka may mais or ano. Laya lang pala. So dito na ako nag-shortcut. So ayan po pala si Tatay Romy mga kabay. Mula doon, ayun, sa paanan ng bundok na yun, ha. Bumaba tayo dito sa ikapitong bundok mga kabayan para mahanap natin at makita natin si Tatay Romy. So naglilinis pala dito. Ang nililinis yung mga kabayan, super hirap yan kasi masakit yan. Wala pa siyang guwantes, wala pang pantalon mga kabayan, pero mukhang kinakamay ni Tatay Romy. Oh, ayan oh. O hindi niya tayo nakikita mga kabayan kasi siyempre hindi tayo naririnig. O lapitan ko bahagya kung anong magiging reaction niya na sinundan natin. O di ba? Ganyan kasipag. O kita niyo naman yan. O napalingon siya. Sabi, yung ginawa mo dito. Sino nagsabi? Wala naman kong narinig sa'yo na tinatawag mo ako or ano. Sino nagsabi sa'yo? Wah! Aday! Akala ko nandoon ka na naman. Ocho! Akala ko nang huli ka na naman ng isda. Ang sipag mo talaga ano? Ha? Diyos ko, sabi ko, biro mo? Kahit siguro makarinig ka, kahit sisigaw ako ng bungga, hindi mo pa rin ako marinig sa sobrang layo nito. Oh, di ba? Ang ulan talaga, ayaw talaga magpapigil, talagang maya-maya yung ulan mga kabayan. Walang guwantes. Ito pa naman yung sumabit sa akin mga kabayan. Nakayanan ni Tatay Romy mga kabayan na walang guwantes, walang pantalon, no? Pero hinahawakan lang niya. Bakit yung puno nito walang ano? Okay, wala palang tinik yung puno mga kabayan. Ay, hindi meron. Ayan, oh. Ay! Pero hinahawakan lang ni Tatay Romy mga kabayan. Ano bang kamay nito? Gaano ba kakapal ang kamay ni Tatay Romy? Bakit
parang hindi nasasaktan sa sa ginagawa niya. Pero madali itong bunutin mga kabayan. No, madali itong bunutin kasi malambot yung lupa. Yun nga lang, walang guantes at mahirap. Baka syempre may mga sugat-sugat siguro yan. Mga kami ni Tatay Romy, tinitiis lang siguro niya mga kabayan kasi sayang naman yung kikitain niya, no? Or yung sideline niya. O ayan na naman, lumapit na naman ang ulan mga kabayan. O, tapos si Tatay Romy ay tuloy-tuloy sa pagdadamo po mga kabayan, no? Tuloy-tuloy sa pagdadamo. Nagdadamo siya pero ang kanyang taniman ay madamo din. Nagdadamo siya sa ibang taniman mga kabayan pero ang kanyang taniman madamo din. Kailangan ding linisin mga kabayan. No, kailangan ding linisin. Kaya ito pauwiin muna natin dahil marami kaming gagawin ni Tatay Romy at isingit din namin ang paglilinis doon sa kanyang damuhan, no, sa kanyang taniman kung kakayanin ng aming power, no. Ganyan sila dito, walang payong-payong, walang kapu-kaputi. Pagbasa, basa talaga, no. Pagtrabaho, trabaho talaga mga kabayan. Ay, Diyos ko, lumuwag ang dibdib ko mga kabayan na nakita ko si Tatay Romy dito, na nandito lang pala, no. Ang akala ko mag-overnight na naman sa ibang lugar, no. At nandito lang pala sa wakas nahanap natin. Dahil ang bahay niya, walang kahoy, maulan, walang gas. Siyempre, matagal na yung walang gas, walang kahoy. Ang tubig, madali lang naman igibin kasi hindi na mahirap ang tubig mga kabayan. Yun nga lang, yung inumin ay kung maubos yung isang balde, okay, sige. Dahil yung urukan mga kabayan ay ginamit naman niya. Mamaya, ipalabas ko na naman sa kanya yung mga kabayan. Kuya Michael, uwi muna kami ni Tatay Romy, ha? May gagawin kami. Wala na naman. Tumila na naman mga kabayan. Umiikot-ikot lang yung ulan dito sa kabundukan. Oh, 'di ba? Masaya pa 'yan. Pero baka nagutom na. O tara na, okay na 'yan. Dahil uwi na tayo. Marami pang gagawin. Walang yung mo? Sugat. Aray ko, dito. Oo, wala. Wala naman daw. O tara, uwi na tayo. Doon ka na maghugas. Doon maghugas. So, uwi muna kami, mga kabayan, kasi marami kaming gagawin. Grabe, sipag ni Tatay Romy. Kuya Michael, dito muna kami, ha? Ang lawak pala itong layahan mo. Ayun nga lang, malawak nilinisan. Malawak yung taniman, malawak din yung linisan. Grabe yung dito mga kabayan. Ang damo, puro ganito. Matinik. Hinahawakan lang ni Tatay Romy. Hoy, nakarating kami sa ikapitong bundok mga kabayan. Nakaramdam na ako ng hingal kasi nakailang akyat baba na ako ng bundok. Pero ang sarap sa paghinga, parang lumuwag siya ba. Yan, uwi muna kami mga kabayan, basang-basa. Kanina pa datong umaga. Malamang wala pa tong tanghalian kasi si Ate Katrina naghanda pa doon ng makakain nila, tanghalian nila. Muusok eh.
Ito nga oh, ginawa lang nila ng ano, daanan. Ha? Paliguin ko muna, maglinis. Maligo. Para hindi magkasakit. Madalang pa naman itong maligo. Minsan madabasa sa ulan. Hindi na magbanlaw. Ay. Ay, nakaahon na sa isang bundok. Meron pang dalawa. Meron pang dalawa. Pinagpawisan ako pero ayos na. Ate Katrina, uwi mo na kami ha. Uwi mo na kami. Dadaan mo na, doon na lang. Wala ka tinik? Hindi na sugat? Ingat baki. Ay, ano yan? Bakit? Bi, ano yan? Sugat. Aday, may sugat yung ano mga kami siguro napaltusan yan. Paltus. Napaltusan si Romy. Kumain kaya to bago umalis? Dahil wala naman ako nakitang may kanin doon na sobra. Hindi siguro to nagsaing din. Baka dyan na rin siya kumain kay Kuya Michael. Ang dulas ng bato. May mga, ay kabay ka, may mga ano pa. Ay, tungkod, help me tungkod. Okay lang ganyan mga kabayan, na kahit medyo malayo, basta nandiyan lang siya, sigurado na nandiyan, masundo. Pero minsan malayo talaga, hindi mo alam kung saan mo siya susunduin. Yan ang problema. Pero ito, madalas talagang pinupuntahan namin. Pag wala kaming choice, ito talaga unang sinisilip namin. So isang ano na lang, isang bundok na mga kabayan, makarating na tayo. Ay Diyos ko, kung saan saan na kami sumusuot mga kabayan. Kung saan saan, nabasa na rin ako kahit may payong, kasi laging nakalis yung payong dahil sa dinadaanan natin. Ay, dito na kami sa Sibol. At mag-stop muna kami dito saglit, paliguin ko to dahil basang-basa. Tapos magligo ka. Woo! Ligo ka. Woo!
Mamaya magkasakit ka. O ayun, maligo mga kabayan. Sabi ko maligo ka kasi basang-basa ka sa ulan. Magkasakit ka. Para mabanlawan. Whoop! Ganyan kasi sila mga kabayan. Nabasa na nga. Hindi pa naliligo. Ilang minutes na? So ayan po mga kababayan. Buti may natabi siyang powder dyan. Siguro naglabato siya noong nakaraan. At magamit niya. Kasi sabi ko kahit magbanlaw lang, walang sabon-sabon, okay na. Kasi malayo pag kumuha ng sabon, nasa itaas pa, tapos baba na naman ulit.